Giannis, tinapos ang Hornets sa isang alley-oop dunk. Maxi Kleber, hindi inaasahan ang pagiging leader sa Lakers. At isa sa paboritong player ni Kerr bilang complement partner ni Curry, nilalakad na. 2 araw bago iyon, naranasan ng Milwaukee Bucks ang isang uri ng pagkatalo na hindi kayang tanggapin ng isang team na sinusubukang makabalik sa playoff picture nang maipasok ni CJ McCollum ang game winner para sa Wizards. Nitong araw, mukhang magiging isa na namang ganitong laro iyon, pero sa kaginawa ni Giannis Antetokounmpo ang kanyang ginawa sa isang magulong laro kung saan nagpalitan ng lamang ang dalawang teams ng 3 beses sa huling 10 segundo. Ang shot na iyon ang napatunayang game winner at nakuha ng Milwaukee ang panalo sa kanilang home court. Nagtapos si Antetokounmpo na may 30 points at 10 rebounds. Nagkaroon din ng isa pang malaking laro si Ryan Rollins para sa Milwaukee na may 29 points at 8 assists habang nagdagdag si Bobby Portis ng 20 points. Pinangunahan ng rookie sensation na si Con Knueppel ang Hornets na may 26 points habang umiscore si Miles Bridges ng 25 points at nagdagdag si Brandon Miller ng 19 points. May 12 points naman si LaMelo Ball sa 4 of 12 shooting kasama ang 7 assists. Sa sumunod na balita naman, nakaranas ang Los Angeles Lakers ng sunod-sunod na problema sa mga injury sa unang ilang buwan ng regular season na nagresulta sa pabago-bagong mga papel ng ilang players sa roster. Isa sa mga player na iyon ngayong season ay ang veteranong backup big man na si Maxi Kleber na patuloy na gumanap bilang leader anuman ang kanyang papel sa loob ng court. Sa buong season na ito, pabago-bago ang oras ng paglalaro ni Kleber sa LA, ngunit nanatili ang kanyang presensya bilang isang mapagkakatiwalaang leader lalo na sa gitna ng mga kamakailang paghihirap ng team. Lahat tayo ay may responsibilidad na mamuno. Team sport ito kaya bawat isa ay may papel, sabi ni Kleber sa isang kamakailang shoot-around ng Lakers. Malinaw na hindi lahat ay kukuha ng parehong mga shot, hindi lahat ay magkakaroon ng parehong minuto o kung anuman. Kailangang alam ng bawat isa ang kanyang papel at gawin ang kanyang makakaya. Gusto mong suportahan ang team sa kahit anong paraan, patuloy niya. Para sa akin, iyon ay ang manatiling handa, maglaro ng buong lakas, gawin ang mga simpleng plays sa tamang lugar, mag-set ng screens, lahat ng ganoong bagay. Pagdating sa pagiging kakampi, gusto mo lang siguraduhin na pinapalakas mo ang loob ng iyong mga kasamahan. Kapag may napansin ka, sabihin mo sa kanila, suportahan lang ang isa't isa. Unang nakuha ng Lakers si Kleber bilang bahagi ng malaking trade kay Luka Doncic kasama ang Dallas Mavericks. Hindi siya nakalaro sa anumang regular season games habang nagpapagaling mula sa injury sa paa. Naantala rin ang kanyang debut para sa 2025-2026 season dahil sa parehong quad injury at oblique injury. Sa kabila ng maraming pagsubok, lumitaw si Kleber sa ilang pagkakataon bilang mahalagang backup sa gitna ng mga injury ng koponan. Gumanap siya ng mahalagang papel sa panalo ng Lakers sa road game laban sa Utah Jazz noong November 23. Nakapuntos siya ng mahalagang basket sa huling bahagi ng huling quarter at pagkatapos ay ginawa ang game-winning na depensibong play sa pamamagitan ng mahusay na pagdepensa sa 3-point attempt ni Keyonte George na sanay nagpanalo sa laro. Ngayong season, nakapaglaro si Kleber sa 16 games na may humigit kumulang 12 minutes bawat laro. May average siya na 1.8 points at 1.7 rebounds, ngunit pinagkakatiwalaan siya ng head coach ng Lakers na si JJ Redick dahil sa kanyang kakayahan sa depensa at nakakagulat na tibay. May ilang laro ngayong season kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang mga kakampi matapos ang mga pisikal na banggaan. Dahil dumaraan ang Lakers sa isang mahirap na yugto kung saan natalo sila sa 4 sa huli nilang 5 laro, ipinaliwanag niya kung ano ang kakailanganin upang makabalik sa tamang landas. Ang pinakamainam na paraan para harapin ang ganitong sitwasyon ay bumalik lang sa mga batayan, manatili sa mga nakasanayang gawain na binuo ninyo bilang isang team at pagtrabahuhan ang mga simpleng bagay, sabi ni Kleber. Malinaw na may mga pag-angat at pagbagsak, bahagi lang iyon ng sports. Pero kailangan lang naming siguraduhin na bumabalik kami sa mga batayan. Nandoon ang effort plays, ang paglalaro bilang isang buo at ang pagbabantay at pagsuporta sa isa't isa. Sa huling balita, malamang na kailangan ng Golden State Warriors na gumawa ng isang trade sa loob ng susunod na buwan upang makabuo ng tsansa na makipagsabayan sa Western Conference at hindi sila magkakamali kung kukuha sila ng isang kamakailang NBA champion mula sa Eastern Conference. Pinangalanan ni Dan Favale ng Bleacher Report noong Biyernes, January 2 ang Boston Celtics combo guard na si Derek White bilang isa sa top 3 trade targets ng Golden State bago ang deadline na February 5.
Magbibigay si Derek White sa Warriors ng isang world-class na depensang pang-perimeter na kaya ring umako ng ilang ball handling responsibilities at hindi sisikip ang opensa, isinulat ni Favale. Kahit may pangamba sila sa hulihang bahagi ng kontrata niya, natatakbo hanggang sa edad niyang 34 years old, siya ay kitchen sink material para sa anumang prangkisang nakaayon sa timeline ni Stephen Curry. Nasa $118 million na kontrata si White na tatakbo hanggang 2028. 2029 at may player option sa huling taon. Siya ay 2 beses na All-NBA Defender, second team noong 2022, 2023 at 2023-2024 at nakapasok din sa top 10 ng botohan para sa Defensive Player of the Year sa bawat isa sa nakalipas na 2 season. Nakakapag-average si White ng mahigit 15 points kada laro sa bawat isa sa huling 3 season at kasalukuyang nagtatala ng career high na 18.3 points kada laro ngayong season. Tumaas ang scoring numbers ni White dahil sa pagkawala ni Jason Tatum dahil sa Achilles tear na nagresulta sa mas malaking pasanin sa opensa na napunta kina White at kakamping si Jaylen Brown. Nagpo-produce rin siya ng 5.2 assists, 4.3 rebounds, 1.5 blocks at 1.4 steals sa loob ng 32 games, 32 starts ngayong season. Isang laro pa lamang ang kanyang na-miss at nakatulong siya sa Boston na umabot sa 21-12 record at number 3 seed hanggang Sabado ng araw sa isang bukas na Eastern Conference. Ang performance ni White ngayong season at ang hindi inaasahang pag-akyat ng Boston sa top 3 sa East halos kalahati pa lang ng season ay nagtutulak ng tanong kung bakit papayag ang Boston na pakawalan siya sa ganitong kalagayan. Ang maikling sagot ay malamang na hindi, lalo na kung isa sa alang-alang ang personalidad ng head coach na si Joe Mazzulla at ang malawak na kaalaman na hindi niya kailanman binalak na gawing gap year ang 2025-2026 para sa team kahit pa may injury si Tatum at ang mga desisyon ng front office na mag-move on mula sa mga championship starters na sina Junior Holiday at Kristaps Porzingis pati na rin ang iba pang dekalidad na role players sa pagsisikap na makababa sa tax threshold. Ngunit hindi si Mazzulla ang magpapasya kung mananatili o aalis si White at maaaring nagbebenta ang Boston sa posibleng pinakamataas na halaga kung pipiliin nilang i-trade siya sa mga darating na linggo. Ang Warriors ay mukhang isang prangkisang handang gumawa ng agresibong offer at mayroon silang hanggang 4 na first round picks bukod pa sa ilang first round pick swaps na maaaring gamitin sa anumang deal. Ang mga bagong patakaran ng liga at ang mabigat na epekto ng first at second apron clauses sa kasalukuyang salary cap structure ay maaaring magpababa sa trade returns sa buong liga ngayong season at sa mga susunod pa. Dahil dito, malamang na hindi makaaasa ang Celtics sa isang sobrang engranding package tulad ng nakuha ng Brooklyn Nets mula sa New York Knicks sa Mikal Bridges deal. Bilang isang halimbawa, 5 first rounders, kabilang ang 4 na unprotected at higit pa. Ngunit ang ilang first round picks, 1 o 2 swap at isang promising na batang perimeter player tulad ni na Brandin Podziemski o Moses Moody upang maayos ang halaga ng kontrata kasama ang isang expiring contract ay maaaring maging makatwirang panimulang punto para sa Boston sa negosasyon at subukang bumuo mula roon.